Hey lovies! Welcome to you all. So our story for this video ay ang pinakakilalang hotel sa Baguio. Ito ay based sa aking karanasan na isha-share ko sa video na ito. Kaya welcome sa Uncanny Story series natin. Here's my story about my experience at Diplomat Hotel in Baguio City. So, originally, we went to Manaoag Church, Pangasinan with my friends because they want yung new car nila na mapabless sa Manaoag Church. So, I drove their car, ate our breakfast sa Army Navy sa NLEX, then straight na going sa Manaoag Church after that. And successfully napablessed. Of course, we offered some quality time to pray na din for our daily prayers, for our loved ones, guidance, and to always be grateful sa lahat ng blessings. Then after that, we straight went to eat na din sa local restaurant, Hardin sa Paraiso. Siyempre nasa Pangasinan na kami. Gusto namin kumain ng legit na Pangasinan food. Like yung poki-poki, 'di ba? So, nabusog kami sa dami ng in-order na food. At napag-decidean na mag-dessert. At dahil mahilig sa bigla ng mga friends, so our next destination ay sa Baguio. So, fast forward, sa Baguio, nag-chocolate de Baterol kami sa Baguio Country Club Village. While andon, napagkwentuhan din namin yung mga historical places. Syempre, pag may history, may kasama ng mga nakakatakot na kwento. Biglaan na isipan, what if puntahan yung nakakatakot na places na yun? Yung isa namin na friend ay taga Baguio, kaya kabisado niya naman yung mga paikot-ikot doon. Kaya, ayun, nagkayaan na punta ng mga lugar na yun since andun na din naman daw kami. Yung friend namin, matatakotin siya. At na-mention na friend ko, since alam na talaga nila, since then, dahil matagal na kami magkaibigan, na meron akong gift sa mga ganyang bagay. Para bigyan lang kayo ng onting ideas, nakakapag-palm reading, tarot, and nakakaramdam din ako ng mga presence ng mga hindi natin nakikita. So, eto na nga. Natapos kami kumain ng suman ni lihiya at bibingka at yung pag-inom namin syempre ng chocolate de Baterol. At tuluyan na nga na pumunta sa una naming destination. At yun ay ang Diplomat Hotel. Sa bungad ay may gate na akala namin ay walang tao at bawal pumasok. But then, bigla may lumabas na nagbabantay doon. Sila kuyang guard. Nagtanong sila at kami ay nagsabi na if pwedeng pumasok sa loob ng Diplomat Hotel. Sabi nila ay taga-san daw kami. At sumagot naman kami na taga Manila po kami, mga kuya. So, pumayag naman sila at sabi nga lang nila ay meron daw entrance fee. Naintindihan namin, syempre, nandun na rin naman kami at di na namin pinalagpas yon. Sinabihan lang din nila kami, Kuya Guard, na kami daw yung last na papasok at meron sa amin ng 2 sasakyan na nauna. Sabi namin, mga kuya, gusto lang po namin makita up close ang historical place na ito. At sayang din naman since taga Manila pa kami kung hindi kami makakapasok. So, tuluyan na kami nakapasok at nagpasalamat din kami. Sa pag-enter namin, habang nasa loob kami ng sasakyan, ay may nakasalubong kaming 2 sasakyan na palabas. Na nakatingin din sila sa amin na para bang meron silang gustong sabihin. But then, hindi namin ito pinansin. Diretso pa din kaming pumasok pa loob. Una namin inikot ito habang nasa loob kami ng sasakyan. Tila ba nakakatakutan pa at deciding if kami ay bababa. Pero yung second ikot, doon na namin napag-decide na i-park ang sasakyan at bumaba. Nagsabi pala yung isa naming friend na matatakotin.
na if ever daw meron akong maramdaman or makita, ay wag ko na lang ito muna sabihin. So, sa aming pag-alis, tsaka ko na lang daw to ikwento. So kami ay bumaba at nagpark na nga. Dun sa may part na gilid na overlooking. Actually, nagpicture kami dahil super ganda ng view. Kitang-kita ang buong Baguio City. Nakatalikod pala kami dun sa Diplomat Hotel. Habang nakatambay at ini-enjoy ang view, ay biglang naiihi yung matatakotin namin na friend. Natanaw ng partner niya na dun sa may right side namin ay merong isang silong part. Yun nga lang, sobrang madilim. Nagbaka sakali na pwede or merong comfort room doon. Sabi namin, iilawan na lang gamit yung mga phone namin. So, sinilip ito ng partner niya dahil matapang din siya. Sabi niya, bakante at walang kahit na ano. So, pwede naman magpasintabi na lang tayo. Ngunit, nang itry na nila ito parehas pasukin, ay nagkatinginan kaming lahat. Biglang may nadinig kaming kakaibang sound. At ito ay ang tunog ng kadena or chain. Parang gantong sound siya. Napaatras silang dalawa at nagtanungan if may aso ba dun. Base kasi sa pagtambay namin dun ay kahit na anong animals ay wala talaga. Likewise, sa engine pa lang ng pagpark namin, dapat meron ng tumahol if ever na meron mang doggo or naka-dog chain doon, diba? Pero sa pangalawang beses ay muli ito tumunog. At dito na kami kinalabutan. Dito na kami kinilabutan. Tila ba parang pinapalis kami? Kasi mas malakas at mas mahaba yung tunog na para bang hinihila ang mabigat na kadena at parang papalapit din sa amin. Bigla ako nagsalta na, tara na guys, dahil nakikita ko na rin yung takot sa mukha ng friend namin. At humihingi na rin kami ng pasensya dahil baka nga meron kaming nagambala. Dahil nga dun sa naiihi lang naman yung isa naming friend, yung matatakotin. Kaya sumakay na kami, pero ay naalala na wala pa kaming picture sa harap ng hotel mismo. So muli kaming huminto at syempre, nag-solo pictures kami. Nagpakuha ako ng picture na nakaharap ako sa Diplomat Hotel at nakatalikod sa photographer. Sa totoo lang, pinikit ko yung aking mga mata dahil may nakikita ako. Pero tinatry kong balewalain yun. At pagpikit ko dahil partially nakakita ko pa din, ganun kapag naka-open yung third eye. So, ayun na nga, lahat kami picture na, except dun sa isa naming friend na di bumaba na ng sasakyan. Yung naiihi na rin kasi tsaka natatakot na siya. So, tuluyan na nga kaming nag-pray at nagpasalamat at nagbigay ng katahimikan para dun sa mga kaluluwa at nag-sacrifice at binigyan ng importance din yung historical place na iyon. Sa pag-alis namin ay nagpasalamat din kami pala dun kala Kuyang Guard. At syempre bago kami umalis, kinuha na namin yung pagkakataon na tanungin sila if may aso ba na naka-chain doon sa may gilid na silong. Dahil nga sa kadenang nadinig namin. Alam mo yung nakita namin sa mga mukha nila Kuyang Guard, yung gulat na parang may idea at alam na din nila yung nangyayari. So, kahit na ganon, di nila kami sinagot, nagpasalamat na lang din ulit kami. Tuluyan nga yung pag-alis na namin at nag-visit din kami sa Laperal White House.
Yet, we didn't know na na-renovate na ito into a restaurant. But still, happy kami na nakita at napuntahan namin ito up close. Tas sakto pa may fireworks display pa. Very welcoming na yung aura ng place at hindi na talaga siya nakakatakot. We also try visiting yung Burnham Park. But during that time ay sobrang daming tao. May night market din kasi and gusto nga din sana namin mag-night market. So we end up deciding na it's time for us to go home na lang. Since andun na rin yung pagod. Nakarating naman kami ng Manila safe and sound. Siyempre, tumambay muna sa house ng friend, chill drinking, at naisip ko na i-review yung mga photos namin. Siyempre, napag-usapan namin ng friend namin yung mga nangyari na experiences namin dun sa Diplomat Hotel. Yun yung una naming topic, yung narinig namin talaga na chain. Sabi ko na lang din, actually may nakita din ako nung paikot pa lang at saka may mga orb ako na nakikita. So, going back dun sa photos, chinek na nga namin yon. At dito namin nakita na meron kaming nakuhanan. Kinilabutan ako sa nakita ko at nakuha ko agad yung image kung sino at ano siya. Siyempre pinakita namin dun sa tao na involved dun sa image na yon, yung friend din namin. At shinare ko din sa kanila if tama ba yung nakita ko at kung same kami lahat ng nakikita na image. Ayun nga, meron nga siyang kasama dun sa photo. At ito nga yun. To ay ang isang image ng isang madre. Dito nagtatapos ang Diplomat Hotel experience ko at naming mga kakaibigan. And I hope nagustuhan nyo ang Diplomat experience na kwentong ito. If andito ka pa at still nakikinig, don't forget to like and subscribe. Mas maganda na rin na ibahagi nyo rin sa akin yung mga kwento nyo or karanasan nyo sa mga gantong klaseng kwento at aking babasahin sa inyo. Salamat po sa pakikinig at parating mag-iingat. Until next time mga lovies.